Okay class, makinig kayo. Tahimik lang. Ilang linggo na lang midterm exam na. Kaya dapat lahat yung magseryoso na. Pagkatapos ng exam gaya ng dati, i-arrange ko ulit ang upuan ninyo. Malaki ang pagiging pagbabago. Kaya maganda kayo mentally. Ano ba naman yan? Ay, tumahimik na kayong lahat. Ganyan talaga. Bagong seatmate, bagong katabi. Makakatulong naman yan sa grades ninyo. Hoy, ikaw, umalis ka nga dyan. Kamusta test mo? Nasagutan mo lahat? Pwede na rin. Ayos na yun. Anong plano mo mangyari after class? Wala naman. Bakit? Check ulit natin test paper natin. Hala? Tapos na yung exam eh. I-check pa ulit? Practice lang naman to eh. Ang pag-aaral hindi lang naman pang isang araw. Oo na, Teacher Sue. Mas maigpit ka pa sa teacher natin eh. Bakit ka naman namalitong tanong na to? Anong tanong yan? Teka, tingnan ko. Student Sue. Ano bang klaseng tanong yan? Ano ba yan? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo ha? Parang ibang-iba ka na, hindi na kita kilala. Bakit hindi mo maalala? Hindi dapat nakabisaduhin lang yung formula dito. Kailangan matuto kang gamitin mo ang tamang paraan. Hey! Ang dami mo sinasabi. Parang ikaw na si Lauway ah. Sige na nga. Walang kaso yan. Kung nagkamali ka ngayon, pwede mo rin matutunan yan next time. Sinabi mo nga, di ba? Ang pag-aaral, hindi lang naman pang isang araw. Mababa itong monthly exam, wala yan. Tutulungan kita sa mga tanong na ganyan. Sige na, guess ka na, Teacher Sue. Okay po, Teacher 2. Student Sue? May sasabihin nga pala sa'yo si Teacher Sue. Tingnan mo to. Dahil to sa property ng geometric progression, ang sagot ay S7. I-mark mo na yan, classmate. Lagyan mo na maliit na red heart sa ilalim. Itong mga estudyante talaga. Hindi mo lang marunong magpatay ng ilaw. Bakit ang tagal natin? Uwi na nga tayo. Nakakaya pag may makakita sa atin. Ano naman? Tutor lang naman tayo. Nakakaya lang kasing tayong dalawa lang. Ay, may tao pa kaya sa loob? Ay, parang may narinig talaga akong gumagalaw eh. Hoy! Ano section nyo? Takbo! Tumigil kayo dyan! Pag nahuli ko kayo, i-report ko talaga kayo sa teacher ninyo! Chuyuning, umuwi ka na maaga. Baka pagalitan ka na ng tatay mo.
Ayos lang ako. Wala rin naman siya sa bahay. Kahit nandyan pa siya, sali na ako mapagalitan. Chuyuning, minsan naiinggit ako sa'yo. At least may taong nagpapagalit sa'yo. Ibig sabihin, may nagmamalasakit. Eh ako, kahit anong oras pa ako umuwi, ang sasalubong sa akin malamig at madilim na bahay. Simula ngayon, kahit anong mangyari sa'yo, ako na ang una mong sabihan ha. Kahit gaano kalayo, pupuntahan kita. Sabi mo, ganyan na lang ba palagi ang buhay, puro hirap? O baka naman, pag college na tayo, nag-asawa na, may sarili ng bahay, baka maging okay na lahat. Sabi nila, may limit lang daw ang hirap sa buhay ng tao. Naranasan mo na lahat ng sakit. Ang susunod na daan, puro tamis na lang. Totoo ba yan? Di mo lang ako niloloko? Basta may nabasa akong ganang libro. Ibig sabihin ng libro, basta maniwala ka lang sa sarili mo, magiging matamis lahat. Unti-unti magiging matamis din. Kasing tamis ng asukal. Kasing tamis ng asukal? Ang pambatang linya naman? Nga mo na. Tanong ko lang. Oo ano, matamis ba yan? Matamis? Chujinsu! Chuyaning! Chujinsu! Chuyaning! Chujinsu! Chuyodog! Pumasok na lahat ng estudyante! Classmates, ito na ang announcement para sa exam natin. Pinapaskill na daw ni teacher para makita ninyo lahat yung mga learning progress niya. Tingnan niyo to ha! Sana ma-maintain pa sa second half ng semester. Yung mga nahuhuli, habol-habol din. Ikaw, di mo ba titignan results mo? Kahit makita ko, hindi naman nagbabago. Eh ikaw, tingnan mo. Patay na, patay na. Pinilit akong enroll ni mama ng 2 tutorial center. Hindi na ako makatulog na maayos. Chuyuning, O bakit? lahat ng grades mo. Pumasa lahat! Yung English at math mo, more than 110. Grabe, Chuyuning. Ang galing mo! Ay nako. Ano ba sabi ko sa'yo? Maniwala ka lang sa akin. Okay? Huwag ka masyadong mayabang ah. Yung ibang subjects mo pasado nga, pero sakto lang. Hindi, simula pa lang yan ang limit ko. Tuloy-tuloy lang to. Walang hangganan ng possibilities. Ikaw naman. Yung math ko, tinuraan ni Mr. Chu. Siyempre, pumasa. So nilaloko mo lang pala ako? Simula ngayon, aasahan ko na yung tulong mo ha. Okay! Walang arte-arte sa pagitan ng classmates.
Bakit? Chuyuning. Oh, nasa klase ako. Ano ba meron? Simula ngayon tuwing Monday, Wednesday at Friday, may TOEFL class ka na. After ng school, pati na rin ng weekends. Walang palya sa klase. Kailangan mong pagbutihin yung language para makapag-abroad ka na. Ayokong umalis. Hindi mo desisyon yan. Pag di ka umalis, ako magsususpende sa school. Bumalik ka na lang at mag-college entrance exam. Kumuha ka na lang ng diploma. Chuyuning, nasan ka na? Ba't nandito ka? Bakit bawal ba akong dito? Huwag mo kalimutan, pareho tayo mag-aaral sa US. Mag-aaral na rin ako ng English. Ang dami namang ibang school. Ba't dito ka pa pumasok? Eh kasi sinadya ko rin naman tanungin si Uncle Cho kung anong class mo eh. Ito yung pinili kong class. Para lagi tayong magkikita. Okay naman, di ba? Huwag ka na pupunta sa school ko. Baka kung anong isipin ng iba. Isipin na lang nila. Anyway, magkasama rin naman tayo sa future. Sige na nga. Tayo na ba for class? Okay class, simulan na natin ang klase. Ngayon, pakibuklat ang second page. Tingnan ang second paragraph. Chuyuning, gutom na ako. Samahan mo ako kumain. Next time na lang. May iba pa akong lakad eh. Eh, sino naman kasama mo sa lakad na yan? Mas importante ba yan kaysa sa akin? Next time, magpa-schedule ka muna. Una na ako. Ay! Chuyuning, bumalik ka dito! Hello? Ay, tinatanong kita. Sino ang palaging kasama ni Chuyuning sa school nitong mga araw? Ano? Babae? Hello sa inyo. Alam niyo ba kung nasan si Chuyuning ng Class 1 Grade 12? Uy, friend, ang ganda naman ng outfit mo ah. Taga-Henjong ka, diba? Classmate namin si Chuyuning. Ayos! Friend niya ako. Pwedeng pakituro kung nasan siya. Pauwi na siguro siya. Hindi ko rin siya nakita eh. Bakit di mo siya tanungin? Deskmate niya ni Chuyuning. Close silang dalawa. Pagkasama halos buong araw. Okay, salamat. Hello. Parang nakita na kita dati eh.
Naalala ko na. Ikaw yung milk tea girl. Kaya pala parang pamilyar ka nung nakaraan. Anong kailangan mo sa akin? Akala ko hindi ka marunong mag-aral. Hindi ko in-expect na high school ka rin pala tulad namin. Relax ka lang, di ako nandito para maningil sa'yo. Ikaw ba yung katabi sa upuan ni Chuyuning, di ba? Wala akong time makapag-chismisan sa'yo. Tabi ka nga. Warning lang. Layuan mo si Chuyuning. Huwag mo siyang istorbohin palagi. Hindi ka nga karapat-dapat tumayo sa tabi niya. Yung teacher ang nag-assign sa amin na magtabi. Kung sino ang gusto niyang kaibiganin, wala ka nang kinalaman doon. Wala naman akong inaabala. Wala akong ginagambala. Tsaka, nasa king zone ka, hindi hen zone. Sana aware ka na hindi umiikot ang mundo sa'yo. Tanungin mo muna sarili mo kung bagay ka ba talaga. Kung bagay ako o hindi, hayaan mo si Chuyuning na magdesisyon dyan. Milk tea girl. Hanggang dyan lang ba kaya mo? Maraming salamat sa milk tea ah. Sa susunod, gagawa ako ng special drink para sa'yo. Libre na rin. Nung time na yun, kahit anong hirap ng dinanas ko sa labas, hindi ako umiiyak kahit minsan. Pero tuwing umuwi ako sa tahimik naming bahay, parang bumabagsak lahat ng pinipigil ko. Nagiging mahina at helpless na naman ako. Sa mga oras na yun, sobrang gusto ko na may taong tatayo para sa akin. Yung may malasakit. Yung kahit papano, magbibigay ng kaunting sandigan. Teacher Ma, may kailangan po kayo? Jingsho, narinig ko nagtatrabaho ka rin sa labas. Estudyante ka pa. Grade 12 ka na ngayon. Mahalaga ang panahong ito. Dapat alam mo kung anong uunahin. Teacher Ma, aayusin ko po ang schedule ko. Hindi ito makaka-apekto sa pag-aaral. Huwag po kayong mag-aalala. Ay, masaya pa nga ako sa resulta ng exam ngayong buwan eh. Basta maging masipag ka lang. Makakapasok ka din sa magandang university. Salamat po, teacher. Magpo-focus po ako sa pag-aaral. Hindi ko po kayo bibiguin. Tungkol sa pamilya mo, may alam din ako. Pero limitado lang din ang tulong ko. Kung may problema ka man, sabihin mo kaagad sa akin, okay? Opo, naiintindihan ko po. At sa mga bagay-bagay, pwede ka rin lumapit sa class monitor. Ibabalita niya din sa akin. Si Wang Fang, concerned din yan sa lahat. Si Wang Pang pala. Siya pala yun. Sige po, babalik na po ako sa klase. Sige, go ahead. Sino sa inyo yung pupunta sa pinagtatrabaho ni Jung Shin yung next time? Huwag kalimutan kunin ng pick ha. Baka sumikat pa siya. Ba't ka pa nag-aaral ko pwede ka naman kumita bilang influencer? At least may ambag siya sa pangalan ng Tsinghua. Mauna ka na. Sino naka-assign maglinis sa blackboard? Next time naman, konting disiplina. Hindi ba ikaw nagaya maglaro ng bola?
May nag-away ba sa'yo? Okay lang, sanay na ako. Hindi ko sinabi kahit kaninang tungkol sa'yo, promise. Alam ko naman, same person lang din tulad ng dati. Kaya pala, tignan mo na lang. Anong gagawin ko? Ay sige na, huwag ka nang gumawa ng gulo. Hindi ba sapat yung chismis sa paligid? With this 15 minutes, mag-iwan ako ng short essay. Tungkol sa pangarap, pag-isipan niyo ng mabuti. Ngayon, nasa second year na kayo ng high school. May higit na 1 taon pa kayo. Lahat kayo haharapin ito. Question sa pag-fill ng volunteer forms. Ano bang gusto niyong gawin sa future? Anong industry ang papasukin ninyo? Kung maayos kayo makapag-decide habang high school pa lang, malaking tulong yan para sa future ninyo. Hoy, Chuyoning, anong pangarap mo? Pangarap? Wala akong pangarap. Di ko pa iniisip yung tanong na yan. Okay, tapos ang klase. Tayo na. Paalam po sa inyo, teacher! Paalam sa inyo, class. May pangarap ka ba? Ako? Oo naman. Mahilig ako magsulat. Pero kung writer ang pangarap, medyo magastos ang pangarap na yun para sa akin. Kung magiging writer ka, ako ang unang susuporta sa'yo. Salamat. So, ano yung bagay na never kang nagsasawang gawin sa buhay mo? Paging boss mo, araw-araw mo akong alagaan. Xiaopin. Seryoso ako ngayon, no? Wala talaga akong idea. Kung na lang kaya mag-isip para sa akin. Sige, pag-isipan ko. Madalas ka ba mag-drawing? Galing mo pa sa math? Isip muna ako. Ayan. Paano kung maging architectural designer ka? Architect lang ang kayang gawing sining. Na may perfect balance ng logic. Sok na sok sa'yo. Architectural designer? Parang ang pakinggan. Oo nga. Ang siya siguro kung yung bahay na design mo makapagpasaya ng ibang tao. Tama. Yun na yun. Ako nang bahala sa bahay mo ha. Simula ngayon. Sige. Edi wala na akong bayad sa'yo bilang designer. Kailangan pa ba ng bayad kung friendship natin to? Ano ka ba? Bahay natin yun. Ba't ka sisingili? Malapit na magsimula ang new concept writing competition. Sino kaya sa school natin ang sasali? Kapag nakapasok sa magandang university, sigurado magiging successful ka na. Oo nga, sa tingin ko rin. Pero gusto ko pa rin pumunta sa music festival. Gusto ko rin mag-picture taking. Jinshu, pagkakataon mo na to. Mga estudyante, sandali lang. Pag-stop muna kayo. May i-announce lang ako. Siguro napansin nyo na rin na magkakaroon ng writing contest ngayon, yung new concept. At nakita ko marami sa inyo ang nag-sign up. Maraming gustong sumali. Pero gusto ko lang malaman nyo rin na may screening pa ang school. Kakaunti lang ang napili. Isang slot lang para sa section natin. At yun ay si Sung Jinshu. Palampakan natin siya! Parang may mali kayo. Kailan pa ako sumali sa contest? Ano? Nagulat ka ba? Ako nag-sign up para sa'yo. Baka pumalpak ako. Teka, papakita ko to. Chu! Ayun na, magtiwala ka naman sa sarili mo. Alam ko naman kayang-kaya mo yan eh. Magaling ka rin magsulat. Ikaw na ang napili ng klase natin. Naniniwala rin ako sa'yo.
Kailangan mo ba ng tulong, classmate? Asan nga pala ang multimedia classroom? 4th floor ba o 5th floor? Multimedia room? Papunta rin ako ron. Sama ka na sa akin. Salamat. Sasali ka rin ba sa new concept? Hi, ako nga pala si An Shinming. Hello, ako naman si Suji Shu. Tara, pasok ka na. Ang bait naman ng estudyante dito. Ang gagalang pa. Mga students. Hello, teacher. Ngayon, sisimulan natin ang training para sa new concept composition. Galingan ninyo. 1 week special training ito. Ngayong araw, argumentative essay. Ang laking regalo na ito. Pwede niyong gamitin yung mga bagay sa paligid ninyo. Mga 1 oras ang time ninyo. Pag natapos yun na, mag-usap muna kayo. Bigyan niyo rin ng tips ang isa't isa. Pabalikan ko yung mamaya, okay? Opo. Tapos ka na, Sujin-shu? Okay lang, pwede tayong mag-usap? Oo naman. May tips ako. Magandang argumento mo. Matibay din ang writing foundation mo. May potential ka talaga. Ayos naman talaga. Wala akong nakikitang problema. Pero may mga terms ka na di ko gaano gets. Yung words mo? Medyo mahirap lang intindihin yung ibang ginamit mo. Hindi naman. Kasi kulang ako sa pagbabasa eh. Pero to be honest, ang galing mo magsulat. Malaking tulong mo sa akin. Salamat ha. Naku, hindi. Ikaw nga tong humble dyan eh. Tignan mo naman tong sa akin. Ang ganda ng flow ng buong article mo. Rich din ang vocabulary. Tapos, ang unique pa ng perspective. Kaso nga lang, yung ending part. Medyo nagkalat siya dun sa dulo. Kung ganyan gusto mo tapusin, dapat mas pinalakas mo yung argument mo sa umpisa. Dapat hindi mo masyadong ginagawang emotional. Eto. Minsan di ko rin ma-explain na malinaw kung saan ako nagkukulang eh. Parang may sarili akong ka-debate lagi. Kailangan ko pa i-improve ang logic ko. Salamat talaga. Eto. Book para sa'yo. Pwede mong basahin sa bahay. Baka makatulong din sa'yo. Salamat. Ano? Ulitin mo nga? Sino nagbigay sa'yo ng librong yan? Si An Shinming? Siya pala. Bakit? Inggit na inggit ako sa'yo. Alam mo bang tinamaan ka sa malaking peach blossom? Ano daw? Si Little Shusho naman eh. Wala ka talagang pakialam sa school natin. Di mo ba siya kilala? Galit siya sa first class ng senior 3. 1 year ahead sa atin. Alam mo ba, Sujishu, sikat na sikat siya sa lahat ng girls dito sa school. Tsaka student union president pa. Hindi lang pogi, top student pa. Lahat ng subjects pasado sa galing. Para siyang male god ko. Ako naman feeling ko ang bait niya. Ang dali rin niyang pakisamahan. Tama. Kung sa buong school natin, pipili ako ng lalaking hinahangaan. Siguradong sigurado ako si An Shinming yun.
Hindi lang gwapo, matalino pa. At ang bait din sobra. Perfect talaga siya. Oo, talented siya. Ang gaganda ng mga articles niya at ang galing pa ng feedback niya sa composition ko. Para sa akin siya na yung pinakamalupit. Xiao Shushu. Pahiram naman ng book niyan after mabasahin. Ikikip ko lang sa collection ko. Ang OA mo talaga minsan eh. Xiao Shushu. Type mo rin yan? Si George C. Carl Gilmans? Bet ko talaga yung book niyang Against the Current. Medyo underrated nga yung librong yan eh. Ang tagal ko na rin hinahanap yan. Pumasok ka bilang traveler. Umalis ka parang traveler. Tinanggap mo ako parang bulaklak ng Mayo. Ngayon, lungkot na lungkot ang mundo. Lahat ng madadaanan ko, natabunan na ng snow. Oo. Gusto ko rin yung line na yan sa book niya. Pero para sa akin, yung Against the Current niya, tungkol pa rin sa Thailand at lungkot. Ang ganda ng words pero may sadness vibe. Mas gusto ko yung isa pa niyang book, Against the Heaven. Kwento yun ng bida na binasag ang gap ng class nila at nahanap niya yung tunay na kalayaan. Yun ang real romanticism para sa akin. Highly recommended. Sige, babasahin ko yan. Kung mahanap ko yan, babasahin ko talaga. Para sa itong book na to. Dilipat na ako ng iba para di ko maagaw yung gusto mo. Tingin-tingin lang ako. Salamat. Kalma at composed. Kalma lang. Siguro, ganito talaga yung gusto kong maging.